Para ng halamang lumaki sa tubig, dahoy na lalanta, munting di madilig. Ikinaluluoy ang sandaling init, gayon din ang pusong sa tuway maniig. Munting kahirapay, mamalakihing dala, dibdib balibhasay, di gawing magbata. Ay bago sa mundong walang kisap mata, ang tao'y mayroong sukat ipagdusa. Ang laki sa layaw, karaniway hubad, sa bait at muni sa hatol ay salap. Salat, masaklap na bunga, ng maling paglingap, habag ng magulang sa irog na anak. Bakit ko sinama ito sa inyong mga anak? Ang tungkol kay Francisco Balagtas. Isang napakagandang linya patungo sa mga magulang at sa mga anak. Mga magulang, alam po namin, dahil ako po ay isang magulang na rin. Minsan po, dumarating sa point natin na sasabihin natin na ayoko nang maranasan yung hirap na naranasan ko. Gusto ko nang ibigay sa mga anak ko yung ginhawa. Para po sa akin at sa pamamaraan ng pagiging magulang ko, yung mga anak ko din po, sinasanay ko din po siya sa hirap. Hindi naman po ibig sabihin na pasasakitan ko siya, papaluin ko siya o ganon. Ang ibig ko pong sabihin, hayaan niyo po sila na matuto sa mga maliliit na bagay. Ibig sabihin po, hinahanda natin sila sa unti-unting pag-angat nila sa buhay. Dahil habang lumalaki sila, pabigat po ng pabigat ang mga pagsubok na kanilang pagdaraanan. Ang kanilang mga kahirapan, nawa po ay hindi, ay nakakaawa naman si Utoy, si Ining, ganito, ganyan. Bagkus po, dahil hindi po tayo habang buhay nasa tabi ng ating mga magulang. Mas maganda na po nating maipagdama sa kanila, maipakita sa kanila na anak, ito yung ganito, ito yung gawin natin. Kasi, iyon po yung maghuhubog sa kanilang pagkatao para mas magi silang malakas at maging mas handa sila sa paghamon ng kanilang bukas. Tama po mga magulang, di po ba? Sa labis na pagmamahal natin sa mga anak, ayaw natin silang mahirapan. Okay lang po yun. Okay lang po yun. Utusan natin yung mga anak natin, ipakita natin yung mga gagawin natin ganito. O anak, ito yung dapat natin gawin. Dahil iyon po talaga ay magiging gabay nila. Dahil pataas, kung mayroon man po tayong ipapamana sa ating mga anak, yun ay ang pagiging matibay ang loob. Ano man yung pagsubok na ibigay sa atin ng Panginoon o ng buhay, magiging po tayong matatag, matibay na. Dahil hinanda tayo ng ating mga magulang. Ang batang nasanay sa puro sarap, kadalas ay nagiging mahina sa hamon ng buhay. Kaya't mahalaga ang pagtuturo ng disiplina, kababaang loob at paggalang. Huwag matakot sa mga pagsubok sapagkat ito ang magpapanday sa inyong tibay at karakter. Nais ko ring ibahagi sa inyo ang isang mahalagang paalala mula sa Biblia. Kawikaan, Kabanata 16, versikulo 3. Iyon po yung naging inspirasyon ko sa buhay ko, na in-apply ko sa buhay ko. Ang sabi po dito, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang inyong mga ginagawa at ang inyong mga plano ay magtatagumpay. Ibig sabihin, mga anak, anuman ang ating ginawa, malaki man o maliit, kung ito'y isinusuko natin sa Diyos, tiyak na magkakaroon ito ng magandang bunga. Huwag tayong mawala ng tiwala, isama natin siya sa bawat hakbang ng ating buhay. Tama yon mga anak. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo yung naging gabay ko kung paano ako nakarating dito. Katulad nyo rin ako nung mga bata pa ako. Nakaupo sa isang maliit, yung maliit na ganyan, si Ma'am Josie Ampilocchio, yung aking teacher. Andito siya ngayon kasama natin, di ba? Nakakatuwa, nandyan din ako noon. So, sa batang maliit na yan, andyan din ako na nangarap. So, ibabahagi ko sa inyo ngayon yung proseso ko kung paano ako nakarating dito. Unang-una, mahalaga na magkaroon tayo ng pangarap. Number 1, pangarap. Kasi yung pangarap na yun, yun yung magbibigay sa atin ng eagerness na sana pagdating ng panahon, maging ganito tayo. Sino sa inyo ang walang pangarap? Wala? Lahat tayo may pangarap, di ba? Ikaw anak, anong gusto mong maging pagdating ng araw? Anong gusto mo? Maging? Isang? Ikaw anak, ikaw na lang, yung grade 6. Anong gusto mo maging pagdating ng araw?
Anong pangarap mo? Ikaw na lang, bebe. Anong gusto mong maging? Isang magaling na chef. Chef ba? Ano ba? Tama ba? Yes, isang magaling na chef. Yun. Di ba may pangarap siya, isang magaling na chef. So, paano natin aabutin yung pagiging isang magaling na chef? Unang-una, nangarap ka. So, ang tagumpay ay nagsisimula sa isang pangarap. Ito ay nagsisilbing ilaw na gumagabay sa ating landas. Ang pagkakaroon ng pangarap ay mahalaga dahil dito tayo kumukuha ng inspirasyon. Tandaan nyo, pag may pangarap kayo, may inspirasyon kayo. At lakas ng loob upang magpatuloy sa kabila ng mga hamon. Ang pangarap ang unang hakbang patungo sa katuparan ng mga layunin sa ating buhay. Tama, napakahalaga ng isang pangarap. Pero ang pangarap ay mananatiling pangarap lang kung hindi tayo pupunta sa pangalawa nating gagawin. Yun ay ang pagpaplano. Tandaan nyo una pangarap, ngayon pagpaplano naman. Paplanuhin natin yung magiging proseso natin para makamit natin yung ating pangarap. Hindi sapat na mangarap lamang. Kailangan din ng maayos at konkretong plano. Sa pamamagitan ng pagpaplano, na ihahanda natin ang ating sarili sa mga hakbang na kailangang gawin upang maisakatuparan ang ating mga pangarap. Ang plano ay parang mapa na tumutulong sa atin upang hindi ito maligaw sa ating paglalakbay. Ano ba yung plano, mga anak? Iyon yung direction natin. Parang naggawa tayo ng isang plano, isang mapa, na yun yung kailangan nating gawin. So una, nangarap tayo. Pangalawa, magpaplano tayo. Ano naman yung pangatlo? Ang pangatlo, kilos o aksyon. Kasi yung pangarap, yung plano, hindi magiging katotohanan kung hindi natin isasakatuparan, kung hindi natin ikikilos, or kung hindi natin bibigyan ng aksyon. Ang pinakamagandang plano ay mananatiling pangarap lamang kung wala tayong ginagawa upang ito'y matupad. Mahalaga ang pagkilos, ang pagsusumikap, pagtitiyaga at determinasyon upang unti-unti nating marating ang ating mga layunin. Ang tunay na tagumpay ay bunga ng konkretong aksyon. So, paano siya magiging isang chef? So, gagawa tayo ng kilos o aksyon. Magdediretso tayong mag-aral. So, pagkatapos ng grade 6, pupunta tayo ng high school, college, may senior high pa pala ngayon, college. Tapos, saka pa lang tayo magiging isang magaling na chef. Magkakaroon ng pagsasagawa sa ating mga plano. So, dapat nating i-work out yun, yung pag-aaral. Doon pa lang sa plano, dapat masigasig na tayo para marating natin yung dulo. Sunod nating gagawin, pagtitiwala sa Diyos. So, mayroon na tayong pangarap, mayroon na tayong plano, kilos o aksyon. Ngayon naman, magtitiwala tayo sa Panginoon. Sa bawat hakbang ng ating ginagawa, dapat nating isama ang pananampalataya. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan at lakas ng loob. Lalo na sa mga panahong tila walang kasiguruhan ang lahat sa kanyang paggabay. Ang ating mga pagsisikap ay nagkakaroon ng mas malalim na kahulugan. Ito yung pinakamahalaga sa apat. Lahat ng inyong plano, pangarap, lahat ng inyong mga kilos, isosurrender nyo kay Jesus, kay Lord. Isosurrender natin sa Panginoon. Lord, kayo na po ang bahala. Nandito naman po ako, pinangarap ko, pinlano ko, at gumagawa naman po ako. Kayo na po ang bahala sa akin. Gabayan niyo po ako. Ngayon, kung ano man yung ibigay sa inyong direksyon ng Panginoon, huwag niyong kukwestiyonin. Matutunan niyong tanggapin. Dahil alam natin na pag binigay sa atin ng Panginoon, magkakaroon tayo niya ng, hindi ibig sabihin na nangarap tayo na nag-pray tayo kay Lord, bibigyan na tayo agad niya. Sa isang tulog, sa isang gabi, nandiyan na agad yung pangarap natin. Hindi yun, mga anak. Dadaan tayo sa napakaraming pagsubok at paghihirap, kaya paghandaan niyo yun. Pero ito ang pinakamasarap. Pagkatapos nun, ibibigay tayo o ilalaan tayo ng Panginoon sa kung saan tayo nararapat. Doon natin mararating yung panglima, yung tinatawag na tagumpay. So, ang matamis na bunga kapag pinagsama-sama ang pangarap, tamang plano, determinasyon at aksyon at pananampalataya, tiyak na makakamtan natin
ang tagumpay. Ito ay bunga ng ating tiyaga, sakripisyo at pananampalataya. Isang patunay na ang lahat ng pagsusumikap ay may kapalit na gantimpala. Saglit ko isi-share sa inyo yung akin. Kasi ako, nung bata pa ako katulad nila, ang pangarap ko ay maging isang doktor. Isang magaling na doktor. Kung hindi ako isang magaling na doktor, maging isang magaling na abogado. Ginawa ko yung lahat ko, mula grade 1 hanggang high school, naging maayos yung performance ko sa school. Pagdating ng kolehiyo, magkakaroon kayo ng iba't ibang problema sa buhay o mga paghamon. Nandoon pumapasok yung financial na status ng pamilya namin. Paano ako magiging isang magaling na doktor? Galing ako sa isang mahirap na pamilya. Ang tatay ko isang magsasaka, ang nanay ko isang mabuting housewife. Paano ko gagawin yung pangarap ko sa buhay? Nung pumasok ako ng kolehiyo, ang kinuha kong kurso ay BS Accountancy. Napakalayo sa dalawa kong pangarap. Isang doktor at isang abogado. Inisip ko nung time na yon, accountancy ang pinili ko dahil pagkatapos ko ng accountancy, may pagkakataon pa akong idiretso ko iyon para maging isang abogado. Kaya lang, dahil marami kaming magkakapatid, kinakailangan ko ng makapagtrabaho para mapaaral ko din yung mga sunod kong kapatid. So ano ang pipiliin ko? Pangarap ko o yung pamilya ko? Pinili ko yung pamilya ko, yung mga kapatid ko. So pagkatapos ko ng 4 na taon na pag-aaral, nagtrabaho na ako. Lord, hindi po ito talaga yung pangarap ko. Pero po, kung ito po yung nilaan niyo para sa akin, buong puso ko pong tatanggapin. Kaya nung time na yon, mga anak, hindi man ako naging doktor, hindi man ako naging abogado, okay lang. Iniredirect ako ng Panginoon sa ibang direksyon. Tumawid ako ng ibang bansa, ng ibang mundo. Doon ko, ginugol yung panahon ko para makatulong ako sa pamilya ko at makapagtrabaho ako at maitulong ko sa mga magulang ko at sa mga kapatid ko. Hindi ko manarating yung gusto ko na maging isang magaling na doktor o abogado. Idinirect naman niya ako sa pagiging isang OFW. So pagdating ko dun sa Taiwan, naisip ko sa sarili ko, habang buhay na lang ba ako dito sa Taiwan? Habang buhay na lang ba ako papasok at makikipagbuno sa dolyares para ipadala sa pamilya ko? So nagdesisyon ako, nung time na yon, mga anak, kaya alam ko mga bata pa kayo, pero nawa, dalhin nyo sa isip nyo. Mahalaga sa buhay ang pagpili ng makakasama. So dapat, yung magiging boyfriend nyo at girlfriend nyo pagdating ng panahon, hindi ko sinasabi ngayon, wag muna ngayon, masyado pa kayong bata. Napakahalaga na magkaroon kayo ng makakasama sa buhay na alam nyong susuportahan kayo pataas at hindi kayo ibabagsak. So dapat, hindi lang, na-inlove ako kay ganito kasi pogi, naganto ako, ganito. Hindi. Nandun pa rin kayo sa direksyon na kailangan nyo, marating nyo yung pangarap nyo. So, nung nandun ako sa Taiwan, nagdesisyon akong umuwi ng Pilipinas pagkatapos ng 5 taon. Sabi ko sa sarili ko, babalik pa ba ako sa pag-oopisina? Samantalang okay na ako sa ibang bansa, doon ako nagtatrabaho. Doon ko ipapasok sa inyo mga anak. Kung ano man yung ibinigay sa inyo ng Panginoon, tanggapin niyo lang. Dahil alam natin na pagka tinanggap niyo kung ano yung ibinigay sa inyo, may inaalaan sa inyo na mas maganda ang Panginoon. Alam niyo ba? Nagsimula kami nung asawa ko ngayon sa isang maliit lang na negosyo. Hanggang parehas na kaming tumigil sa pangingibang bansa para makapag-focus na lang sa isang negosyo. Ngayon, hindi man ako pinalad na maging doktor o abogado, binigay naman sa akin ng Panginoon yung pagiging isang negosyante. So, ang mga anak, ang gusto kong i-imply sa inyo, hindi man binigay ng Panginoon yung pangarap nyo, tanggapin nyo lang, huwag nyong questionin. Dahil ihahanda kayo sa mas maganda pa. Okay po? Okay mga bata? So ano-ano yon? Una, mangarap tayo. Pangalawa, iplano natin yung pangarap natin. Pangatlo,
Kilos o aksyon natin, isa katuparan natin yon. Pang-apat, pananalig sa Panginoon. At pang-lima, magkakaroon na tayo ng matamis na bunga or tagumpay. Sa kabuuan, ang tagumpay ay hindi basta-basta nakakamtan. Isa itong proseso na nangangailangan ng pangarap, plano, aksyon, pananampalataya, at higit sa lahat paninindigan. Sa bawat hakbang, lumalagpit tayo sa katuparan ng ating mga mithiin sa buhay. Sa inyong pagtatapos, huwag kalimutan ang tunay na kahulugan ng edukasyon. Ito ay hindi lamang sa tungkol sa mataas na grado o sa dami ng karangalan na inyong matatanggap, kundi sa kung paano ninyo ito gagamitin upang makapaglingkod sa inyong pamilya, sa inyong komunidad, at sa ating bansa. Maging mabuting mamamayan, maging responsableng leader, at higit sa lahat, manatili kayong may malasakit sa kapwa at puso na may takot at pananalig sa Diyos. Muli, binabati ko kayong lahat, mahal naming mga magsisipagtapos. Ang inyong tagumpay ay tagumpay din ng inyong mga magulang, guro at ng buong paaralan. Patuloy kayong magsumikap at huwag kalimutan dalhin sa puso ang diwa ng pagkakaisa para sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Congratulations! Okay, maraming salamat po sa nakaka-inspire na mga pananalita na binitiwan ng ating panauhing pandangal sa araw na ito. Sa pagkakataon pong ito ay dadako tayo sa paggagawad ng plaque at sertipiko ng pagkilala sa ating panauhing tagapagsalita. Kaya po muli nating inaanyayahan ang ating pong Head Teacher 2, Ma'am Carol De Luna, ang ating Head Teacher 1, Ma'am Guillerma Alvarez, at ang ating pong panauhing tagapagsalita, Ma'am Dalia Del Mundo de la Cruz. Inaanyayahan po kayo dito sa unahan. Narito po ang nilalaman ng ating plaque. Republic of the Philippines, Department of Education, Mimaropa Region School Division of Marinduque, Pakaskasan Elementary School, Pakaskasan, Torrijos, Marinduque. This plaque of appreciation is awarded to Dalia D. Del Mundo de la Cruz. Is grateful acknowledgement of her invaluable service rendered as guest of honor and a speaker during the 9th commencement exercises and 11th moving up ceremony of Pakaskasan Elementary School for the school year 2024-2025 with the theme Generation of Unity, Partners for the New Philippines, thereby contributing immeasurably to the prestige and success of the occasion. Given this important day of April 2025 at Pakaskasan Elementary School, Pakaskasan, Torrijos, Marinduque. Signed, Head Teacher 1, Guillermo P. Alvarez. Kasama po ang aming konting token para sa iyo. Muli po, maraming salamat po sa ating panauhing tagapagsalita, Ginang Dalia de la Cruz, Del Mundo de la Cruz. Palakpakan po natin ang ating panauhing. Okay, thank you po. Maraming salamat po. Thank you.
Ngayon naman po ay dadako tayo sa pagkakaloob ng medalya sa mga natatanging mag-aaral. Inaanyayahan po muli ang ating Head Teacher 2 and Ma'am Guillerma dito sa unahan. Kasama po ang ating punong barangay sa pag-aabot ng medalya para sa ating mga natatanging mag-aaral. Mga natatanging mag-aaral mula sa kindergarten. Demate Graciel R. Anak ni Ginoo at Ginang Edito and Maricar Demate. Isa pa rin po mula sa kindergarten, Lawrence Peñas Cosas. Anak ni Ginoo at Ginang Ray and Leia Peñas Cosas. Sila po ang mga natatanging mag-aaral mula sa kindergarten. Mula naman po sa ating nagsipagtapos, Academic Excellence Award with Honors sa katauhan ni Alyssa Isabel R. Villa Vicencio, anak ni Ginoo at Ginang Bernard and Babylin Villa Vicencio. At isa pa pong award para kay Alyssa Isabel Villa Vicencio, Leadership Award. Para pa rin po kay Alyssa Isabel Villa Vicencio. Okay, congratulations po sa ating napakahusay na mag-aaral mula sa kindergarten at mula sa ika-6 na baitang. Okay, congratulations po. Palakpakan po natin sila. Okay, maraming salamat po sa ating mga nagsiganap dito sa unahan. Ngayon naman po ay mapapakinggan natin ang talumpati ng pasasalamat mula sa kinatawan ng movers, Mr. Lawrence Peñas Cosas, at sa kinatawan ng nagsipagtapos, Miss Alyssa Isabel Villa Vicencio. Palakpakan po natin ang ating movers. To our visitors, amazing teachers, beloved parents, friends, and to my classmates, a pleasant morning to all. Today is the one of the special moment in our life, and we are all excited for the moving up ceremony. Kindergarten is the most memorable and happiest experience in our life, and we are all excited for the moving up ceremony.
Kindergarten is the most memorable and happiest experience in our life. We learned how to read, write, sing, and dance. May we thanks to our Almighty God. Let us all continue to grow and learn, and hopefully success to step on higher learning. To our teachers, thank you for the guidance, understanding, patience, love, and care. May we never forget them all. To our beloved parents, we are dedicating this day to you, for always there for us. You sacrifice a lot just to keep us. Never wanted to make us happy and special. Once again, thank you. Congratulations to all of us. Thank you very much sa ating kinatawan ng movers. Sa ating iginagalang na Schools Division Superintendent, Dr. Lenji Mendoza, o sa kanyang kinatawan sa ating Public School District Supervisor kay Dr. Dingson Decena at Dr. Joven Mongol, sa ating ulong guro Ginang Guillermo P. Alvarez, sa ating kagalang-galang Remigio Rio Fiorido, 10 ng kanyang mga kasamahan, sa mga guro, mga bisita, mga mag-aaral, mga magulang at sa lahat ng naririto sa bulwagang ito. Isang pagpalang umaga po sa inyong lahat. Ang araw na ito ay napakahalaga sa atin sapagkat ito ang araw na ating pinakahihintay, ang araw ng pagtatapos, ang bunga ng ating pagsisikap at pagsakripisyo. Ito ang araw na bibigay sa atin ng bagong simula tungo sa mas mataas na pangarap at mas magandang kinabukasan o sa susunod na level ng ating pag-aaral. Kaya hayaan niyong pasalamatan ko ang mga sumusunod na aking naging gabay sa pagtahak sa paaralang elementarya na Pakaskasan. Una sa lahat, ako'y taus-pusong nagpapasalamat sa Diyos sa biyaya ng buhay at talinong pinagkaloob niya sa akin at sa aking mga klase. Ikalawa, sa aking mga magulang, Mama, Papa, kayo ang dahilan kung bakit ako'y patuloy na lumalaban. Sa mga panahong gusto kong sumuko, pinapaalala niyo na ang buhay ay puno ng hamon. Ngunit kaya itong lagpasan basta't may sipag, tiyaga at pananampalataya. Sa lahat ng magulang na naririto, saludo po ako sa inyo. Alam kong hindi madali ang ginagampanan niyong tungkulin, pero sa kabila ng lahat, patuloy kayong nagmamahal ng malang hinihinging kapalit. Kaya sa pinangamamahal kong magulang, maraming salamat po. Hindi ko man kayang suklian ang lahat ng sakripisyo nyo, pangako ipagmamalaki kayo. Mahal na mahal ko kayo. Ikatlo, sa aking mga guro mula kinder hanggang ika-6 na baitang, taos-puso po ako nagpapasalamat sa paghubog at paghasa ng aming mga karunungan na aming dadalhin sa susunod na antas ng aming pag-aaral. Hindi biro ang ginagawa nyo araw-araw ang magturo, magbigay inspirasyon at magtiwala sa aming sarili. Kahit minsan kami mismo ang nag-aalinlangan sa aming mga sarili. Kayo ang nagturo sa amin hindi lang ang mga aralin sa aklat, kundi pati na rin ang disiplina, respeto at sipag na magagamit namin sa totoong buhay. Sa inyong walang sawang paggabay, maraming salamat po. Hindi man namin palaging nasasabi, pero lubos po kami nagpapasalamat sa inyo. Sa bawat pagsubok, sa bawat sakripisyong ginawa niyo para sa amin, maraming salamat po. Ika-4,
sa kapwa ko mag-aral. Ito na ang araw na tayo magkakaiwa-hiwalay na, pero nais ko pa ding sabihin sa inyo ang aking pasasalamat. Sa panahong magkakasama tayo, masasaya ang alaala sa tawanan at pagsuporta sa isa't isa. Sa bawat pagsubok na ating hinarap, ang ating samahan ay tunay na yaman na aking iingatan. Kayo ang nagpakita sa akin na mayroon tunay na pagkakaisa at pagsasamahan. Nagpapasalamat ako sa inyo dahil kayo ang naging bahagi ng inspirasyon sa aking buhay. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. At mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang Batch 2025! Okay, maraming salamat sa ating kinatawan na nagsipagtapos kay Eliza Isabel Villavicencio. Ngayon naman po ay mapapakinggan natin ang panunumpa ng katapatan na gagampanan ni Angeline Rio Florido. Itaas ang kanang kamay at sumunod sa akin. Pangako ng katapatan. Ako ay buong pusong nagpapahayag na mamahalin ko ang aking paaralang pinagtapusan at taimtim na nangangako ng katapatan sa aking alma mater, ang paaralang elementarya ng Pakaskasan. Matapat kong isasagawa ang dakilang mithiin ito at sisikapin kong mabuhay na marangal upang magamit ko ng buong talino ang aking mga natutunan sa paglilingkod sa dakilang lumikha sa kapwa-tao at sa aking bayan. Sa pagkakabilang ko, sa kapisanan ng mga nagsipagtapos, ipinangangako ang matapat na paglilingkod sa abot ng aming makakaya. Tulungan nawa ako ng poong may kapal. Okay, maraming salamat. Ngayon naman po ay mapapakinggan natin ang pagbasa ng mga mensahe. Mula sa Secretary, Department of Education, Juan Edgar M. Angara, nakakatawani ng Head Teacher 2 mula sa Polo Primary School, Ginang Carol de Luna, Regional Director 4, Dr. Nicolas T. Capulong, CESO 3, nagagampanan ni Ginang Ederlyn H. Aranilla, at ang OIC School Division Superintendent, nakakatawan naman ni Ginang Jetterly Rhea. Good morning. This time, let me read to you the message from the DepEd Secretary, Honorable Sunny Angara. As we close school year 2024 to 2025, I want to extend my heartfelt gratitude to our learners, teachers, school staff, parents, and partners who have been part of this shared journey. This year's theme, Henerasyon ng Pagkakaisa, Kaagapay ng Bagong Pilipinas, underscores our collective effort and in strengthening our education system to meet the demands of a rapidly evolving world. I have seen this commitment firsthand in my visits to schools across the country. I have met learners who wake up before dawn to walk kilometers to learn.
teachers who go beyond their duty, and parents who sacrifice to provide their children with better opportunities. These realities push us to craft enduring reforms. Through the 5-point reform agenda, we have taken concrete steps to address classroom shortage, strengthen our workforce by filling critical personnel, accelerate digitalization, enrich career pathways, and implement policies that lead to lasting, systematic improvements. We opened the doors of our offices and the schools to our partners in the private sector to make all this happen. Beyond solving existing challenges, we are also spearheading the groundwork for a future-ready education system. Our goal is not just about an uptick in numbers. Our goal is for every Filipino child, no matter where they are, to have the opportunity for learning, growth, and success. To our teachers and school staff, your dedication is the foundation of this transformation. Your hope and hard work are the reason we are making progress. The parents and guardians, your support at home shapes the aspirations of our learners and inspires them to strive for more. To our students, you are the heart of everything we do. Your dreams fuel our drive to make education better and more inclusive. And to our graduates and completers of school year 2024 to 2025, congratulations! You are the generation that binds all of us together. As you step into the next chapter of your lives, bring with you the values of perseverance, resourcefulness, and compassion that define us as Filipinos. As we move forward, DepEd, under the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr., remains committed to raising the quality of education, strengthening governance, and ensuring that our youth reach their full potential. With an unyielding commitment to equity, we will build a stronger, more inclusive education system for generations to come. Maraming salamat at mabuhay ang edukasyon ng bagong Pilipinas. This is the message from the regional directors for the end of school year rights 2024-2025. With so much love, I convey my joyful congratulations to all our graduates and completers this school year 2024-2025. Your strong efforts and determination towards your basic education have exceptionally prepared you for more possibilities in the future. This year, you have risen high and above, like stars that shine brightest and most radiant. Unity is strength, and when we are united, so many things can be achieved. In the words of Helen Keller, she said that alone we can do so little. Together we can do so much. With the various concerns that we face in DepEd each day, we are very grateful to see everyone working together and collaborating to provide the best possible resources, curriculum, and teachers to our young learners. DepEd, with the immense help of our education partners,
never ceases to address challenges and find solutions. And thankfully, we really have done tremendously well this school year. Thank you to our school communities, our administrators, most especially to our teachers who lovingly provide the needs of our diverse learners and ensure that learning is fun. Thank you for inculcating the necessary values and discipline that our learners need to navigate their next journey. To our dear parents, thank you for allowing us to become your partners in raising your children. Thank you for acknowledging our teachers as their second parents. With your affirmation, our work becomes more significant, knowing that we are one in our goal and providing the best education for our children. To our beloved graduates and completers, you have been blessed more than you think. Please use your knowledge wisely to advocate for fairness, for compassion, and for unity. Remember that from your generation will emanate the future leaders of this country. As young as you are now, practice wisdom and humility. Spread love and peace everywhere as you go. Always be a source of inspiration and kindness where love blooms and overflow. May God bless all the desires of your heart as you prepare for your next educational journey. Again, congratulations and enjoy your special day. Nicolas T. Capulong, CESO 3, Director 4, Regional Director. Message from Dr. Lynn G. Mendoza. My warmest greeting to all movers and graduate of school year 2004-2005. The School Division of Marinduque is celebrating with our learners as they successfully completed the requirements set by Department of Education for them to reach one of the most awaited moments of their school life, graduation or moving up to the next higher grade level. This gives them the assurance that they can further pursue their studies in the next school year. And for this, we are so glad for them. This school year graduation team is henerasyon ng pagkakaisa, kaagapay sa bagong Pilipinas. As learner institution to our school is tasked to produce the learners of good characters, learners who value unity and understand its importance in achieving the goal of our school as well as our community. I believe that we have been instilling this among our learners. Let's continue developing them to value London citizen to our country. As we continue shaping our learners into become good citizens, let our school officials, teachers, and parents unite and cooperate with one another for these children's aspiration come into a reality. Let you be an instrument in providing the education that is responsive to their capability and needs, as well as their career choice in the future. To the head of our school, the commitment to provide our teachers and learners with all resources and teaching and learning support they need to truly contribute to the realization to our vision, mission, and goal of our institution. To the teachers, continue showing your passion for teaching,
by giving our learners that what they deserve to learn, by letting them continuously grow to be proficient in the field of choose. Continue to treat them as your own children because they show them that you care. They most likely learn better. Thank you for the hard work you have been showing through the years. To the parents, thank you to trusting our school to be the learning institution for your children. May you continue to support their education, no matter how difficult it may be. May you remain to be supported and program projects to the school. Let's keep the spirit of unity alive to achieve the expectation that we have set for our children. To our stakeholder, we also extend our gratitude for the continuous assistance that you bring to our school. You are part of this development. May our God, Lord, award thousandfolds. And most of all, to our dearest graduates and movers, accept our heartfelt congratulations. We're so proud of you. Dr. Lynn G. Mendoza, OIC School Division Superintendent. Okay, maraming salamat po sa ating mga kinatawan na nagbigay ng mga mensahe. Sa pagkakataon naman pong ito, ay mapapakinggan na po natin ang pampinid na pananalita na gagampanan ng ating ulong guro, Ginang Guillerma P. Alvarez. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. Isang pagbati at pagkilala sa ating ginagalang na panauhin at higit sa ating panauhin pandangal, Ginang Dalia Del Mundo. Sa aking kasamahang guro, Ginang Carol De Luna, sa aming masipag ng ama ng barangay, kagalang-galang Remigio Rio Florido, at mga kanyang kasanggunik. Sa aking mga kasamahang guro, mga magulang, mga nagsilipat, at mga nagsipagtapos, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Sabi nga nila, ang pagtatapos ay hudyat ng pagsasara ng panuruan ng taon, pagpinid sa ilang taong singkad, o pagsunog ng kilay sa iba't ibang pagkakatuto at kabuluhan ng sarili kasama ang mga guro na bilang tagahubog ng mga mag-aaral. Para sa mga movers, mga bata, ito ay umpisa o simula pa lamang ng inyong pagtahak sa bagong yugto ng inyong buhay. Umpisa at pagpapayabong ng inyong kaalaman at pagpapaunlad ng inyong kakayahan sa darating na mga taon. My dear graduates, ang inyong pagtanggap ng diploma ay simbolo ng pagiging matatag ninyo sa buhay. Kung gaano nyo naitawid ang inyong pag-aaral sa gitna ng hamon ng buhay. Ito ay isang patunay na nakaya ninyo ang pagsumikap sa inyong pag-aaral. Sa darating na taon ng panuruan, mas lalo pa ninyo pag-ibayuhin ang inyong pag-aaral at lagi ninyong isama sa inyong mga dasal na kayo ay patnubayan at laging may positibo na harapin ang mga pananalig sa Diyos.
Sa ating pong panauhin, Ginang Dalia, maraming salamat po sa pagbibigay mo ng inspirasyon para po sa ating mga nagsipagtapos. Sa mga magulang, saludo po kami sa inyong katatagan at sakripisyo sa inyong mga anak. Bagamat napakahirap ng buhay sa ngayon, ay andon ay inyong pagpapahalaga sa edukasyon. Sapagkat dama ko na kayo ay naniniwala na ito ay susi para maiangat ang inyong pamilya sa kahirapan. Salamat sa mga mahal kong mga magulang sa inyong pagtitiwala at pagtataguyod sa ating paaralan. Lubos din ang aking pasasalamat sa mga kasama kong guro na sila ang kaagapay ko sa mga gawain pang-paaralan. Salamat sa paghubog at pagbabahagi ng kanilang mga kaalaman para sa aming mag-aaral. Lubos din ang aming pasasalamat sa mga stakeholders at pamunuan ng PTA sa pangunguna ni Ginang Maricar Dimate. Salamat sa walang humpay na pagtulong sa ating paaralan. At higit sa lahat sa ama ng aming barangay na lagi naming katuwang sa mga proyekto at programa na hindi sila nagdadalawang isip sa aming kahilingan basta sa ikauunlad ng aming paaralan. Andun lagi ang inyong suporta. Maraming salamat po. Salamat po ng marami sa mga taong nakisa sa napakahalagang gawain sa araw na ito. Muli, maligayang pagtatapos at paglilipat, mabuhay tayong lahat. Okay, maraming salamat po ma'am sa iyong mensahe. Ngayon naman po ay masasaksihan natin ang awit pagtatapos. Mula po sa mga movers at susundan po ito ng mga nagsipagtapos. Mga movers, dito sa una.
Sabi ko'y mahirap, ngunit ako'y di naubusan ng pag-asa. Di ako tumigil maniwala, pagod ay di ko alintana, kaya narating ko ang minimithing pangarap. Itong araw at bughawang siyang nag-alalay, ang Diyos sa puso ko ang siyang naging gabay. Guro at magulang ko'y naging sandigan, kaya bawat hakbang ko
say hello, your smile showed you knew. Something inside of me that I never saw through. When others walked away, you chose to stay. Thank you for believing when I could